So ayan, ito na yung result ng ating rebond. So tinuyo lang natin to ha. Hindi natin ginamitan ng brush, hindi pa natin plinansya. Tinuyo lang natin 100%. And then, shinampo na natin to. Winash na natin, shinampo na natin. O diba? Mas maganda kaya yung na-super shampoo mo yung hair, diba? O hindi malagkit. Bago tayo mag-start, ito po yung buhok ni client. Actually, hindi naman kulot ang buhok niya. Marami lang tangles or tuchang, pero ang kinagandahan nito ay almost virgin hair na kasi ginupitan na natin, kaya maganda itong air rebond. Fast forward na tayo kasi hahaba masyado ang video natin. So, tapos na tayo dyan mag-apply ng rebonding cream number 1. Kaya, next step, ang pinakamatagal na procedure, ang pagpaplansya ng buhok. Lalo na kung makapal ang buhok, tiyak na aabutin ng 48 years. Mostly ganito mga makikita nyo sa Facebook, pinapakita nila na super straight, super shiny. Maida, yapo yan? Hintayin nyo mawash muna ang buhok nyo? Lahat na buhok kapag plinansya magiging straight at shiny. Kaya akala mo po yon na ang outcome, ganyan po talaga ang procedure ng rebond. Lulutuin sa plancha para pag nilagay si rebonding cream number 2 ay eco-close na ang buhok to make permanent straight. So next step ay a-applyan ulit ng neutralizer after iron. Ito na yung last step na procedure sa rebonding. After i-leave ng 10 minutes ay iwawash na ang buhok. Lagi ko naririnig makikita daw ang result after 3 days after wash. Ano ba itong ginagawa ko? Hindi ba makikita dito ang result? Di ba, winawash din natin right after. Pwede mo na nga shampoohin ang buhok on the day. Sasabihin nyo na, kaya hindi pwede shampoohin kasi nagpa-process pa ang gamot. Ang daming alibay. Once maganda ang pakagawa mo sa rebond. Kahit ano pa gawin mo dyan, shampoohin mo man o hindi. Wala naman mawawala. After shampoo para mas malambot, lagyan mo ng hair mask. Huwag na conditioner kasi mas malambot si hair mask. After mawash ay i-air dry lang ang buhok 100% para makita agad ang result. Basta, hintayin mo lang matuyo ng 100% ay makikita mo agad ang outcome ng rebond mo. Huwag mo gagamitan ng brush o plancha para hindi ma-straight. Hayaan mo lang matuyo. 100%. Once 100% tuyo na, yun na ang pinaka-outcome ng rebond mo. Di ba makikita mo na agad ang result? Bakit ka pa maghihintay ng 3 days? Kung ano ang outcome ngayon at winash mo sa sunod na araw, ganyan pa rin yan, same pa rin ang makikita mo. So ayan, ito na yung result ng ating rebond. So tinuyo lang natin to ha. Hindi natin ginamitan ng brush, hindi pa natin plinansya. Tinuyo lang natin 100%. And then, shinampo na natin to. Winash na natin, shinampo na natin. O diba? Mas maganda kaya yung na-super shampoo mo yung hair, diba? O hindi malagkit. Kasi yung iba, alam mo naman, yung iba dyan, ayaw mag-shampoo ng nariband ng buhok. Kaya, madam, mag-shampoo lagi ng hair para mas bouncing ang buhok. O. Diba? Ang sarap. Ang sarap. ang sarap i-feel. O, kasi nga, napakalambot, walang lagkit. Huwag kayong matakot na shampoohin yung hair nyo. Kasi nga, mas maganda siya, o diba? Walang lagkit yung buhok. Mas shiny siyang tingnan. So ngayon, i-blow out. So yung nakita mo na yung madam ha. So yan yung walang daya. Walang daya iyan. So normal yan kapag tinuyo ang buhok. So tuyong-tuyo lang, nagiging siyang diretsyo. So para mag-curve yan, i-curve mo siya dito sa part na yan. So gagamit ka ng plancha or blower. Kasi pag ribbon talaga, diretsyo ang ano niyan. Diretsyo ang buhok. Para hindi sobrang straight yung buhok nyo, blower nyo, or plantsahin nyo ang dulo ng buhok nyo, paloob ang pagplantsa para makita ang style. Para not flat. So ito guys, ito yung ginawa nating rebond. Shinampo na natin agad-agad, so napakaganda ng outcome. So okay lang naman i-shampoo ang hair. Kahit na na-rebond, okay lang i-shampoo ang hair para hindi malagkit. Huwag kayong matakot mag-shampoo. So ngayon ko na i-advise madam, so okay lang naman isang araw, or kung gusto mong i-extend, okay lang naman. Pero after niyan, kailangan mo mag-shampoo and then maglagay ng hair mask. Okay, thank you so much.